No? Kung inaakala nyo, masama yung pista o kaya para lang sa Roman Catholic yung pista. Ang mga Hudyo, may mga kapistahan. Meron silang tatlong mahalagang pista na ginagawa taon-taon. Kaya sinasabi, 3 beses sa isang taon, ang mga Hudyo ay pumapalik papunta sa Jerusalem. Ano yung mga tatlong kapistahan na yun? Yung una, yung pista ng Pascua o yung Passover. Inaalala ng mga Hudyo yung kaligtasang naranasan nila ng mana, sila ay binigyan ng karne, sila ay binigyan ng tubig, proteksyon, laban sa mga banta ng kanilang kaaway. At yung pangatlong pista na kanilang pinagdiriwang, yun yung Pentecost or Harvest Festival. Sa kwentong ating pinasa, sila ay nasa pista ng Paskwa. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mahalagang reliyosong tradisyon. Ang Paskwa, gaya nga ng sinabi ko, ay isang okasyon kung saan ang mga Hudyo ay nagpupunta sa Jerusalem bilang tanda ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ngunit, sa edad na 12, hindi mo aakalain ang mangyayari kay Jesus. Nasa kakaibang yugto siya ng kanyang buhay. Sa kultura ng mga Hudyo, ang ganitong edad, yung age of 12, ay ayon sa kanila sa tradisyon, ay malapit na sa pagiging bar mitzvah. Alam niyo po yung bar mitzvah? Sabihin niyo ha? Bar mitzvah. Mitzvah. M-I-T-Z-V-A-H. Mitzvah. Okay. Bar mitzvah. Ibig sabihin po doon ay son of the Lord. At nangyayari yun sa age of 13. Meron tayo sa konteksto natin, ano yung legal age ng mga kabataan? 18, no? 17 and below, yun ay minor. Ituturing na minor. Yung 18 and above, i-consider na legal age. Anong ibig sabihin nun? Kapag po ang isang bata nasa minor pa lang, kapag siya ay nagkasala, pag meron siyang nagawa na maaaring hindi kaaya-aya, na maaaring ituring na criminal act sa ating bansa, hindi siya i-consider na criminal. Bakit? Kasi mga kapatid, ayon sa mga psychologists, ang utak ng bata, lalo na sa period na yun, ay hindi pa lubos na linog. Kahit naman tayo meron tayong dumaan din tayo sa pagkabata. Meron tayong mga ginagawa na hindi na natin iniisip. Minsan yung ginagawa natin, bunga na lang ng ating emosyon, ng impulses, na hindi natin sukat akalain, pwede palang ikapahamak, hindi lang natin, kundi ng ating kapwa. Akala natin, cool tayo pag ginagawa natin yun, pero pwede pala tayo mapahamak sa mga ganyan. So kapag 17 years old pa lang, wala pang pananagutan sa batas. Tama? Ang mga batang nagkakaroon ng mga maling gawain na pwedeng mag-consider na criminal act ay hindi pinakarusahan ng pareho sa adult. Sila ay kinoconsider na juvenile delinquent. Kaya hindi sila pinukulong. Sila ay nire-rehabilitate. Kaya ako po, personally, hindi ako sang-ayon na itaas, ibaba yung
criminal liability ng mga bata. Imagine mo may anak ka na 14, 15, or 16 years old. Tapos, nakagawa ng pagkakamali, kinasuhan, kinulong. Anong klaseng kinabukasan ang haharapin ng bata na yun? Di ba? Kaya ganun yung age niya. Pero pagsapit ng legal age niya, 18 years old, siya ay legally liable na sa ating batas. Ganun din, mga kapatid, yung konsepto ng bar mitzvah. Pagsapit ng bata sa edad na 13, siya ay inaasahan na ng kanilang pamilya, ng kanilang relihiyon, na gawin ang mga responsibilidad ng pagiging isang Hudyo. A-attend na rin siya ng mga festivals, kailangan niya na rin mag-aral ng mga batas ni Moises, mga sulat ng mga propeta. Papanatilihin niya na rin, hindi na siya excuse sa pagpapanatili ng mga tradisyon. Sabbath day. Ano pa? Pag-aayuno. Pagpupunta sa templo tuwing kapistahan. Pagpupunta sa mga sinagoga kapag Sabbath day at mag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Yun na yung kahantungan ng isang batang 13 years old. Pero si Jesus, 12 years old pa lang. Isang taon na lang, 13 na siya. Ano bang ginagawa dapat ng isang 12 years old na batang Hudyo? Sa tradisyon nila, dapat hinahanda na ng magulang. Kaya yung 12 years old na si Jesus, dinala ng magulang sa Jerusalem para makita niya na ano nangyayari din sa mga kapistahan na yan. Nag-aaral na ng Torah. Nakikinig na ng mga aral ng mga guro pagturo ng kautosan ni Moises. Hindi na siya basta simpleng bata lang na ordinaryo, pwedeng maglaro lang, walang pakialam sa mundo. Marami sa ating mga kabataan ngayon, nagbibinata na, nagdadalaga na. Paano natin sila hinahanda sa buhay bilang isang adult? Paano natin sila hinahanda sa buhay kapag sila ay sumapit na sa legal age? Alam niyo yung mga bata dati, yung bata ko, usually yung mga bata, gusto nila agad tumanda na. Kasi ang pag-iisip nila, ang dami namang bawal. Bawal ito, bawal ganyan. Sabi ni mama, sabi ni papa, huwag na munang gawin. Kasi bata pa kami, pag lumaki na lang daw. Kaya nga may katay, yung laklak, di ba? Di ba? Tapos pag matanda na, pwede na. Doon na tayo nagpapaniwala sa buhay. Kaya sabi naman nila sa mga matatanda, habang tumatanda ng paurong, hindi na iniisip yung pwedeng kahantungan nila sa kanilang mga ginagawa. Pero si Jesus, isang bata, 12 years old, alam niya ang kanyang responsibilidad. Hindi siya sinabihan ang kanyang mga magulang na pumunta sa templo, makinig sa mga guro, sa mga tagapagturo ng kautusan. Alam niya sa kanyang sarili ang kanyang responsibilidad na dapat siyang naghahanda. Dapat siyang naghahanda sa pagiging bar mitzvah. Hindi na siya bata, ngunit hindi pa rin siya ganap na matanda. Siya ay nasa pagitan ng dalawang yugto na mangyayari sa ganong buhay. Habang pauwi na sina Maria at Jose,
napansin nilang nawawala si Jesus. Maaaring tanong natin, paano nila nalimutan yung kahit sa isa nilang anak o yung anak ng Diyos? Ngunit sa kultura kasi noon, ang mga bata ay malayang nakikisalamuha doon sa kanilang komunidad, sa ibang pamilya sa kanilang komunidad. Kaya hindi ito nila agad na namalayan, no? Hindi sila nag-alalang mabuti. Siya ay kasama, no? Nagmamadali silang bumalik sa Jerusalem. Kasi pagbalik na sila sana doon sa Nazareth, pauwi na. Pero nung kalamitan, malaya nila, wala si Jesus. Wala sa tabi natin. Saan pumunta yung batang yun? Sa pag-aalala, bumalik sila sa Jerusalem. Sa takot o sa pag-aakala na iwan doon si Jesus. Puno sila ng takot at pag-aalala. Alam niyo, nung bata ako, madalas akong nawawala. Mahilig akong lumaboy mag-isa. Mahilig akong mag-wander sa sarili. Akala ko, matatagalan pa naman yung nanay ko dyan o yung mga kasama ko. Mahilig na ako. Alis muna ako saglit. Akala ko saglit lang. Yung saglit na yun, tumatagal kasi napapasarap ako. Pagbalik ko, wala na sila. Ako na yung hinahanap. May pagkakataon pa nga na nakuha ko ng isang sindikato. Ewan ko na, kwento ko na sa inyo. Sabi ng nanay ko, mga nasa 3 years old yata, or 2, may sakit. Lumabas ako ng bahay kasi hinahanap ko yung tatay ko. Balak sila, sana nila ako dalhin sa manghihilot kasi inisip nila kayo, pilay ako kaya nilalagay. Pero iba yung dumukot sa akin na wala na ako. Yung pag-aalala niya, grabe. Pero awa ng Diyos, salamat sa Diyos, nahanap ako ng aking tiyuhin, yung kapatid ng aking nanay. Wala na siya, sumalangit na. Salamat sa kanyang buhay. Kasi kung hindi nila ako nahanap, baka wala kayong pastorality sa inyong harapan. Ganyan yung sinasabi nila. Grabe yung pagkaalala nila nung hinahanap nila ako. Imagine niyo, gano'n yung klase ng pag-aalala na naramdaman nila, Maria at Jose. Imagine niyo, 3 araw hinahanap nila doon sa Jerusalem. Hindi naman maliit na syudad ng Jerusalem. Siguro sa 3 araw na yun, 3 gabi silang walang tulog. Puyat. Kapag wala pang kain, wala pang ibo. Grabe yung pag-aalala nila. Para sa mga magulang, ang pagkawala ng kanilang ina, ng kanilang anak, ay isang bangungot. Pero kung titignan yung naranasan nila Maria at Jose, maging sila nakakaranas ng liminal moments. Nasa panahon sila o yugto sila ng pagiging magulang ng isang bata na naglalakbay sa pagitan ng pagiging isang bata at sa pagiging isang binata. Sino sa inyo ang mga may binata't dalaga na? Marahil nakaka-relate kayo kina Jose at Maria. Pag kinausap mo yung mga magulang ngayon, sasabihin nila, ano ba yung mga bata ngayon? Iba na. Pero alam nyo, sa totoo lang, baka nung mga panahon ninyo na ganyang edad, ganun din kayo. Meron laging pagbabago. At minsan hindi na uunawaan ng mga magulang yung mga pagbabagong ninyo. Kasi magkaiba yung yugto ng inyong buhay na dinadaanan. Mas nauna lamang kayo sa kanila. Papunta pa lang sila, kayo pabalik na. Di ba? Kaya dapat mas unawain natin yung ating mga anak sa ganung mga panahon. Sa parehong paraan, ito yung nararamdaman ng marami sa atin. We are in a liminal moment. Ang liminality ay madalas puno ng disorientation at uncertainty.
Hindi tayo mapalagay, naguguluhan tayo yung ating pag-iisip. Naghahanap tayo ng direksyon. Naghahanap tayo ng sagot sa ating mga katanungan. Naghahanap tayo ng liwanag para maging gabay. Parang si Maria at Jose, tayo rin ay nagtatanong, nasaan si Jesus? Nasaan ang Diyos sa gitna ng ating kalituhan? Sa wakas, nung nakita nila, natagpuan nila si Jesus sa templo, naroon siya, nakaupo doon sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. At namamangha yung mga naroon sa karunungan, katalinuhan ni Jesus. 12 years old pa lang, matalas na ang pag-iisip. Siguro, kung meron lamang nakapag-assess na psychologist sa kanya, ipo-consider siyang gifted o genius. Ganun yung klase ng karunungan ni Jesus. Maraming mga bata ngayon, wala nang hilig sa pag-aaral. O pagod na sa pag-aaral. Mas lalo yung mga matatanda. Akala nila, tapos na silang mag-aral. So wala na silang panahon para mag-aral. Hindi na sila nagbibigay ng panahon para mag-aral pa. Kaya nga sinasabi nila, kaya siguro nangyayari yung tumatandang paurong, hindi nagagamit yung ating mga utak para mag-isip critically, mag-assess, umunawa, mag-memorize. Kaya pumupurol din yung ating mga utak. Nasanay na tayo kung ano yun na yung nakasanayan nating mga pattern sa buhay. Walang bago, walang challenge. Hindi tayo nagpapalalim palalo sa ating mga buhay. Pero si Jesus, naroon. Binibigyang importansya ang panahon para siya ay makapag-aral. Malinang ang kanyang sarili, mabago ang kanyang kaisipan at pag-uugali. Kaya nung nakita siya ng kanyang mga magulang, talagang doon na lumuwag yung kanilang pakiramdam, nakakundang siguro sila ng binis. Sabi nila kay Jesus, ano ka ba naman anak? Bakit mo naman ginawa sa amin ito na nag-alala kami ng gusto sa inyo? Pero ang sabi ni Jesus, hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Si Maria na kinausap ng anghel at si Jose na pinakitaan ng anghel sa panaginip, alam nilang pareho na hindi ordinaryong bata ang kanilang anak na si Jesus. At alam nila, nauunawaan nila ang sinasabi sa kanila ni Jesus na siya bilang anak ay dapat nasa bahay ng kanyang ama. Dito natin makikita ang liminal moment ni Jesus. Ang sandaling malinaw niyang naipahayag ang kanyang pagkaunawa sa kanyang misyon bilang anak ng Diyos. Ang sagot ni Jesus ay maaaring nagdulot ng kalituhan kay Maria at Jose. Ngunit ito rin ay isang paanyaya para sa kanila at sa atin na kilalanin ang Diyos sa ating mga kalagitnaan. Ang liminal na espasyo ay hindi kawalan. Sa halip ito ay lugar kung saan ang Diyos ay nakikipagtagpo sa atin at gumagawa ng bago sa ating mga buhay. Alam mo, maraming tao, kahit ng mga Kristiyano, takot sa pagbabago. Natatakot sila sa pagbabago. Kasi baka mawala na yung mga dati nilang nakasanayan. Ang hirap nilang bitawan, kalimutan, yung dati nilang buhay na hindi naman nakakatulong sa kanila. Kaya madalas, maraming nag-give up, hindi nag-progress. Mag-New Year na naman tayo. Anong uso sa atin? New Year's resolution. December pa lang, hinahanda na natin.
Sa susunod na Pasko, ay sa susunod na New Year, magdadayat na ako. Papalagpasin ko lang yung Pasko at saka New Year kasi kailangan na. New Year mo lang. After na lang ng New Year. Mag-exercise na ako. Mag-iipon na ako. Ito yung mga travel goals ko. Ito yung financial goals ko. Ito yung mga relationship goals ko. Magbabago na ako ng buhay. Pero alam niyo, hindi pa natatapos ang January. Give up na sila. Ang hirap pala. Next year na lang ulit. Hanggang nagiging cycle siya. Paulit-ulit. Na-i-stuck na lang tayo. Kasi natatakot tayong umarap sa pagbabago. Wala tayong tiyaga sa pagbabago. Makakarinig dito yung mga nakakaranas ng addiction. Usually, merong tinatawag na yung tinatawag nila yun. Parang nag-adjustment period. Minsan meron niyang effect sa katawan. Akala nila, nagkakasakit sila. Sa takot nila na magkasakit, hindi nila kayang i-handle yung nararanasan ngayon na pagbabago sa kanilang physical na katawan. Bumabalik sila dun sa dati. Parang ganun din tayo pagharap natin sa mga pagbabago. Hindi natin kaya mag-adjust. Yung adjustment naman, hindi naman po saglit yan. Proseso yan. Mahaba. Minsan masalimuot. Pero katulad lang ng paglalakbay natin sa isang kanin, kapag tayo'y nagtiyaga, ang sabi nila, pag may tiyaga, may hinaga. Pag tinaga natin yung kadiliman na lalakbayin natin, sa dulo nun may liwanag. Kaya dapat tayong magtiyaga, mga kapatid. Sa pagtatapos nung tagpong iyon, nakita nila si Jesus. Bumalik si Jesus kasama yung kanyang mga magulang sa Nazaret. Sabi doon sa talata, verse 52, patuloy na lumaki si Jesus sa pagkakatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang liminality ni Jesus ay hindi naging hadlang, kundi naging daan sa kanyang patuloy na paglago. Tulad ni Jesus, tayo ay dumadaan sa liminal moment. Tayo ay nasa pagitan ng lumang taon at patungo sa panibagong taon. Ang tanong sa ating mga kapatid, paano tayo haharap sa ating liminal moments? Paano tayo haharap sa mga pagbabago? Handa na ba kayo para sa 2025? Sinong handa na? Sinong hindi pa? Sinong may ibang sagot? Naalala nyo nung 2022? Ano nangyari nung 2020? Ano nangyari nung 2020? Pandemic. Masaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan ng December. Tapos pagdating ng January, pumutok yung taal. At bago matapos, nagdeklara ng lockdown yung ating government. Walang naging handa. Nabigla sa mga pagbabago. Yung 2025, hindi natin alam kung anong buhay ang kakaharapin natin. Pwedeng favorable sa atin, pwedeng hindi. Pero ano mang mangyari, ang tanong lagi sa atin, handa ba tayo? Handa ba tayo humarap sa mga pagbabago? Magpapagong taon, ang dapat sana panalangin natin, panibagong buhay. Panibagong kaisipan. Panibagong pag-ugali. Paano natin haharapin ang mga liminal moments, lalo na sa panahon ito ng liminality? Tatlong bagay, mga kapatid. Una,
hanapin natin ang presensya ng Diyos. Si Jesus ay nasa templo, ang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay pinakadamang-damang. Nagsisimba tayo ngayon. Nasa ating kalagitnaan ang presensya ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan, ang ating mga buhay ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Nasa atin ang Diyos. Hanapin natin, damhin natin ang kanyang presensya. Pangalawa, magpatuloy tayo sa pagsunod. Kahit hindi pa natin lubos na maunawaan ang kabuuang plano ng Diyos. Minsan ayaw natin ng hindi planado. Pero sabi nga, ang motto namin magkakaibigan, mas natutuloy pagbiglaan. Pag nagpatayo ka ng isang bahay, hindi pwedeng walang blueprint. Kapalya yung pinapagawa. Pero yung buhay, hindi ganun. Yung buhay, proseso. Unti-unting pinapakita lamang sa iyo yung mga plano na nais ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang pananampalataya at lakas ng loob na humakbang, sumunod sa Diyos. Panghuli, pangatlo, hayaan natin ang mga panahon ito na maging oportunidad para lumago sa karunungan at pananampalataya, sa pagmamahal at sa pagpapakumbaba. Panibagong taon, sana ay panibagong buhay. Mga kapatid, ang bagong taon ay isang liminal space para sa atin. Tapos na ang nakaraang taon, ngunit hindi pa natin alam kung ano ang darating sa atin. Marami maaaring tayo ay mag-alinlangan at matakot. Ngunit ang paalala sa atin ng kwento ni Jesus na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Ang ating mga liminal moments ay hindi kailangang puno ng takot. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang maranasan ang presensya ng Diyos, lumago sa pananampalataya at magpatuloy sa kanyang layunin. Kaya sa ating paglalakbay tungo sa bagong taon, 2025, alalahanin natin ang mga salita ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking Ama? Nawa, tulad ni Jesus, tayo rin ay patuloy na lumago sa karunungan sa pabor ng Diyos. Manahan tayo sa kanyang liwanag at pag-ibig na nasa ating mga puso at pagmamahal sa ating kapwa, na kung saan dadaloy ang pagpapalang ito sa pamamagitan natin. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat.